Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong inyong VP Sara Tammy Duterte. Tungkol po dun sa kanyang mensahe noong ikalimang taon ng NTF-ELCAC, no? So, meron po kasing nag-analisa o nagbigay ng kanilang opinion sa bagay na yan. Ipaparinig din natin sa inyo yung kanyang pagbibigay opinion doon sa mensahe ni Tammy Duterte. So bago ang lahat, i-flex po natin itong Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating videos. May God bless you all. So ito po mga kababayan, no, ipapanood natin sa inyo yung mensahe ng inyong VP Sara Tammy Duterte doon nga po sa ikalimang anibersaryo ng NTF-ELCAC na kung saan siya rin ay co-vice chairman. But remember, ang chairman po ng NTF-ELCAC ay walang iba kundi si Ninong PBBM. So dito makikita din natin, no, na mukhang tama po yung opinion nung isang magaling din daw na vlogger at radio commentator. Pero tignan natin kung meron ngang katwiran, no, yung opinion niya base dito sa sinabi ng inyong VP Sara Tammy Duterte. Doon lang po sa portion na kung saan ay parang doon tayo kukuha ng ating main point, no? Eto po. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. So yung po, no, mga kababayan, ang kanyang unang yung party po, no, doon sa 1 minute and 53 seconds, no. Kasi the rest, sabi niya susuporta siya, no, doon sa anumang programa ng kapayapaan at katahimikan. So siguro this is for her, it's traumatic yung mga nakita niyang mga experiences, or maybe she also experienced yan, no. No, siguro 'di ba nga meron ngang mga kwento-kwento daw na yung kanyang ama umaakyat ng bundok, no, kinakamusta yung mga teroristang grupo na yon na kasama siya. Daw po yon, no? Wala po tayong mapapakitang ebidensya sa inyo. Pero daw nga kwento lang. Pero siguro malay nyo mula na rin naman sa bibig ng dating pangulo na pinupuntahan nila, no, yung mga rebelding grupo nung siya ay mayor pa ng Davao. Ngayon po, ito, ipaparinig ko naman sa inyo, ni-record ko na lang po yung audio ni Attorney Trixie Cruz Angeles, no? So, eto po, pakinggan nyo po kung ano po yung opinion nitong magaling na komentarista at vlogger influencer rin po
No? Pakinggan natin itong boses na ito. Okay, ngayon, address natin yung issue kung bakit isinapubliko ng ating Vice Presidente ang kanyang statement. Dahil mayroon din siyang ibang audience. Mayroon din siyang, kumbaga, pinararamdam niya sa AFP na may kakampi sila sa gobyerno. Dahil posible, we're not saying it's true, she's addressing the possibility that the people who have worked very hard para ma-diminish yung pwersa ng mga kaliwa, ay baka mas sumama ang loob. O baka isipin nila na mamaniligro na naman sila dahil walang nakikinig doon sa, hindi sila makapag-explain ng kanilang posisyon. Remember that the AFP cannot discuss politics. They have to be beyond it. At hindi rin po sila maaaring tumanggi o sumalungat sa kanilang commander-in-chief. And therefore, mahalaga na ma-assure din sila that their best interests are being kept at heart. And that even those issues that they might be thinking about, iniisip din ng ating Vice Presidente para sa kanila. So yan po, no, mga kababayan, yun po yung sinabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles, no, kung saan ang audience pala, no, yung audience ng inyong VP Sara Duterte, no, yung mga sundalo. Di po ba? Parang gusto daw iparamdam ni Tamilmil na meron silang kakampi sa gobyerno. At yun ay walang iba kundi ang inyong Sara Tami Duterte. Ganun po ba? So ibig sabihin, so far, walang kakampi ngayon ang militar sa gobyernong ito. Tandaan nyo po, ang military at mga pulis, alam ko po, no, correct me if I'm wrong, they are apolitical. Hindi po sila pwedeng sumide sa anumang political party, no? Dapat yung private, individual yon. Hindi pwedeng yung buong military or kapulisan ay papanig dito sa kaliwa, papanig sa kanan, no? Anumang political party. Kasi nga tinatawag nyong apolitical, neutral lang sila. So therefore, sa palagay ninyo, mga kababayan, bago inilabas ng Pangulong Marcos ang mga proclamations 403, 404, 405, and 406, walang konsultasyon sa mga agencies na ito, lalong-lalo na sa ating mga uniform personnel. And that during that consultations, wala ba doon ang inyong VP Sara Tamilmil Duterte? Na out of the loop ba siya? Na blindsided ba siya ng mga agencies na ito kasama ang NTF-ELCAC? Di ba? Kaya siya naglabas ng ganyang public opinion? Di po ba? Dapat sa ganyan, kung meron kang dissenting opinion, usap muna kayo ng presidente. And that during that meeting, nag-dissenting opinion ka, o sana sinama mo doon sa iyong video, na during your conferences or several meetings with this, that the president come up with these proclamations and eventually that lead to the peace talks with the Reds, ikaw ay umayaw. Ikaw ay nag-dissenting opinion. Pero hindi niya po pinaliwanag doon eh. Ang pinaliwanag niya sa unang part ay yung kanyang personal take, personal experiences. Di po ba? So, ang dating nito, no, na tanging siya lamang ang may, ang tawag doon, yung may care sa mga sundalo. Siya lamang ang may care sa mga namatay na mga uniform personnel, sa mga nabiktima nitong mga teroristang grupo na ito, at sa kanilang mga pamilya ng mga nabiktima. Siya lamang ang may care. Kaya ikaw, Ninong PBBM, kayo dyan sa mga sangay ng National Security Council, kayo dyan sa mga umoo dito sa peace talks and amnesty, wala kayong pakialam. Only Sara Tamilmil Duterte ang may pakialam, ang may puso para sa mga sundalo, para sa mga biktima ng mga teroristang grupong CPP, MPA, NDF. Yun po yung aking opinion at reaction dyan sa first part ng video na yan.
Even though na sinasabi niya na siya ay sumusuporta sa programang pangkapayapaan, pero hindi po amnestiya at peace talks ang gagawin natin. Di po ba? Dapat panagutin ang mga teroristang grupong ito. Meron po akong nabasang article na napakagaling din po na political commentator at professor po ito, pero sa another blog po ito, no? Nabasa ko po yung kanyang opinion at take doon. At tama rin po yung kanya, pero another separate blog natin yun, content. Di po ba? Sumusuporta siya sa programang kapayapaan ng gobyernong Marcos, pero hindi sa pamamaraan ng peace talks or amnestiya, no? Kasi sa kanyang personal na nasaksihan, tandaan nyo, personal sa kanya, hindi peace talks o amnestiya ang dapat sa kapayapaan. It's either they lay down their arms, wave the white flag, managot kayo sa batas at pagdusahan nyo, or if you don't want to wave your white flag, patuloy kayong ibabaon sa lupa. It's what you call vengeance. It's what you call para kang psychopath. No? Iba yung pamamaraan mo. It is pure. Hindi ko po intindihan mga kababayan. Oo. Sabi mo, it's an agreement with the devil. You consider them the devil. But how can you tame the devil? Ha? Doon sa binigay na opinion ni Attorney Trixie Cruz Angeles, sa kanya po yun, opinion niya yun. No? I believe she is explaining what the BP Sara Tami is after, pero sa atin po, iba po yung opinion natin. No? Kumbaga, inaawitan, hinihikayat ng BP ninyo ang mga sundalo. She is stirring the pot, no? Na mag-alsa ang mga sundalo. Because yung effort nila, no, with fighting with those Reds, yung naranasan nila na yung mga mista nila, yung mga kasamahan nila, brothers or sisters nila in uniform na pinatay, no, kung ano man ang ginawang sasalaula ng mga Reds, ay mababaliwala, hindi makakakamit ng tamang hustisya kung sila ay bibigyan ng amnestiya. Ayun po. Ganun po yung nakikita natin doon sa first part nung sinabi ng inyong tamilmil na Vice President. Tama? Mali. Diba? So, ano ba yung nilalaman ng proclamations ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yan? Ha? Diyan po sa balita ng Manila Bulletin, no? Marcos grants amnesty to rebel insurgents group. The proclamation 403, para rin po yan sa mga Alex Bongcayaw Brigade, Revolunasyong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolunasyong Proletarian Army, yan po. Yang proclamation na yan, hindi sumasakop ng mga ito. Ayan, tignan nyo po. Kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, crimes committed against chastity, and blah 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 blah. Sa Proclamation 404 para po sa CPP, MPA, NDF, nandyan din po yan. Yung mga exclusions na hindi o mga bagay na krimen o krimen na ginawa nitong mga rebelding grupo na ito na hindi kasama sa amnesty. There is no blanket amnesty, mga kababayan. Diba? So, ano yung sinasabi ni Sara? Inuudyokan niya po, no? Parang gusto niyang iparating sa mga sundalo na ang ibibigang na amnesty ng Pangulong Bongbong Marcos ay blanket amnesty without properly explaining it to them. Di po ba? Kasi wala siyang pinaliwanag eh.
Hindi niya pinaliwanag maigi kung ano yung nilalaman ng 403 and 404. Tama, mali. Di ba? O, ngayon, dahil nga po dyan sa sinabi niya, sabi ko sa inyo, sinisimulan niyang i-stir o steer o whatever, yung haluin yung pot para po mag-init, kumulo ang mga dugo ng mga sundalo. So, kung maalala nyo, si Chief Browner, AFP Chief Browner, nung simula pa lang, nagsalita na siya na yung sa speech niya noong November 3rd sa isang okasyon, no? May nabanggit po siya tungkol sa kudita. At yan po ay nilaro ng media. So doon pa lang nakakatunog na itong AFP Chief of Staff na ito. Di po ba? O yan po ang sabi dito sa Inquirer, November 3rd. AFP Chief Browner to soldiers, shun destabilization plots. Meron eh. Di po ba? Sasabihin ba ito ni Browner kung wala siyang nalalaman? O yan. Next, mga kababayan, dahil nga po dyan, no, meron din, eto na naman si Browner, nagsalita na naman po, mga kababayan. Sinabi niya na naman sa isang interview niya, ito lang recently, na meron pong mga mga military officers, no, o uniform personnels na nababasa niya sa messaging app ng mga militar na pumapanig doon sa sinabi ng inyong VP Sara Tamilmil Duterte. No, na parang inaayunan po nila yun. Kasi nga, yun yung panawagan eh. Even though sinasabi lang ni Duterte yung kanyang opinion, but may nilalaman po yun. May nilalaman na malalim. Parang sabi niya, I am calling you, the military, to side with me. Side with me. We don't need honesty. We need them to pay for their crimes. Ayan po yan. Kaya nasabi ni Browner yon. Pero, sasabihin na naman niya na misquote siya. So, ito po yun, mga kababayan, no? Yung sa ABS-CBN nga po. Ano ang sabi ni Browner? Solid, full support kami kay Presidente. O yan. Browner made the statement after media reports quoted him as having said that some soldiers shared the stance of Vice President Sara Duterte, who recently urged Marcos to revive his amnesty proclamation and oppose an agreement to restart peace talks with communist rebels. O yun po yun. Kasi nga po sa ginawang video speech nung inyong VP Sara Tamilmil Duterte, may mga ilang sundalo na ang naniniwala sa kanya. Di po ba? Na hindi amnestiya at peace talks ang kailangan natin. Kailangan managot ang mga teroristang grupong ito. Hindi amnestiya at peace talks ang kailangan natin. They have to pay for their crimes. Paano nyo ipagtatanggol yung mga kasama nyong pinatay ng karumaldumal ng mga teroristang grupong ito? Ang mga pamilya nila na ulila, paano nyo makakamit ang hustisya kung hindi sila mapapanagot sa batas? Ayun po yung matinding mensahe na yun. Kaya nga po may iba sa kanila, no, na nag-iisip patalsikin ang presidente through kudita. Yan mga kababayan, i-analyze nyo, nananawagan siya. Hindi man direkta, pero yung nilalaman nun, yung first part, ikinuwento niya. So therefore, pag napanood yan, di ba? Napanood na nila. O tama naman siya. Bakit nga magbibigay? Pero after mapaliwanagan, itong mga sundalo na ito, no, siguro kinausap sila ni AFP Chief and their mga opisyal, naliwanagan. Ang sabi ni Browner, solid ang support. O gaano katuto yun? Galing sa kanya. AFP Chief of Staff yun. Now, also, kinagagalit din ni Sara ang peace talks. Kasi during peace talks daw, hindi naman tumutupad ang mga ito. Tignan nyo to. PNA News. Philippine government, NDF agreed to principled peace talks armed conflict resolution. Nag-agree ang gobyerno. Sa principled pa lang yan. Ewan ko lang kung nagsisimula na yan. Now,
Ang sinasabi nila, may ceasefire daw yan. Ano ang sabi ng military? Sa BNR News noong November 29. Military Chief, Philippines won't halt operations against communist rebels. Walang ceasefire. Kasi alam na nila eh. No? At the same time, may nabasa po akong news mga kababayan na sinisimulan na pong gawin ang implementing rules and regulations nitong amnesty ba yun o peace talks? Hindi ko lang po makita, hindi ko po kasi na-save eh. So, ibig sabihin, may implementing rules and regulation. Tama, mali. Kasi nung mga previous admin na merong peace talks, wala po ito. Walang implementing rules and regulations. Basta nag-uusap lang sila dyan. Wala, parang nagkakapi lang sila, nagkwekwentuhan. Pero ito, they have to follow this because these are the rules and regulations. Diba? So, at least nakita ng administrasyong ito na dapat meron tayong panuntunan, meron tayong susundin na mga polisiya, mga regulasyon, no? At alintuntunin. Hindi lang yung parang nagkapilang tayo. So dapat sumunod doon. Kung sino man po ito, yung NDF, sumunod sila dyan sa implementing rules and regulation ng peace talks. O diba? O, at least itong gobyernong Marcos ni Ninong PBBM ay may ginagawa. Hindi nga lang bloody. Kung baga tama na ang putukan. Ngayon, kung mananagot sila based doon sa National Amnesty Council Executive Order 135 ba? Correct me if I'm wrong ha. Kasama nung mga proclamations na yon, tinatag yung council na yon para sila ang mag-grant ng amnesty, re-reviewin nila yung application. Siyempre, may mga intelligence report na yan. No, bago bigyan ng amnesty, ikaw ba ay gumawa ng ganito base dun sa mga exclusion? Pero itong video ni Sara doesn't explain na maigi yung proclamations at kung ano yung hakbang na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Kasi kung alam niya po yan, kung alam niya yan, hindi siya magbi-video message na yan publicly. No? Tulad nung sinabi ni Atty. Trixie Cruz Angeles, kaya niya isinapubliko, gusto niyang ipaalam na merong kakampi ang mga sundalo sa pamamagitan niya na hindi umaayon sa peace talks at amnesty. So ano yun? Are you stirring their emotions para kumampi sa'yo at i-oust ang presidente? Labanan ang gobyernong ito ng Pangulong Marcos? Di po ba? Sinong hinihikayat mo? Sinong inaawitan mo? Kundi ang mga sundalo. O pero ang sabi ni Browner, full support kami. O, ikaw naman AFP chief, dapat panindigan mo yan. Tama, mali. So, sinong susuportahan ng AFP? Ayon kay Browner, ang Pangulong Bongbong Marcos, ang Commander-in-Chief. So, ano ka na lang, mag-daydreaming ka muna, no? Gumawa ka pa ng magaling na speech, no? Para lalo mong mahikayat itong mga kasundaluhan na pumanig sa'yo, BP Sara Tamilmil Duterte. Yun po yung aking opinion. She is stirring the pot, yung emotion ng mga sundalo through her speech. Pakinggan nyo maigi, no? So, yun lang po mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.